manong pawikan, tahanan ay pasan-pasan. Ang karagatan ang may pinakamayawang biyaya sa lahat ng mga nilikha. Nandiyan ang iba't ibang klase ng isda at iba pang kauri nito. Isa na riyan ang pawikan. Ang pawikan ay isang hayop na namamalagi sa karagatan. Ang mga pinakamalapit nilang kamag-anak ay ang mga pagong na naninirahan sa lupa at tubig tabang. Ang pawikan ay may 4 na palikpik. Ang mga palikpik ng pawikan ay ginagamit sa paglangoy. Sila ay may kakayahang sumisid at tumagal sa ilalim ng dagat. Ngunit kinakailangan pa rin niyang umahon upang huminga ng hangin. Sa matatandang pawikan, mas mahaba ang mga kuko at buntot ng mga lalaking pawikan kaysa mga babae. Ang pawikan ay hindi nakakarinig, ngunit malakas ang kanyang pakiramdam at pangamoy, at matalas rin ang kanyang paningin. Sila ay walang ngiti, kaya't pinupunit o dinudurog nila ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng kanilang malalakas na panga. Ang tanging tunog na maririnig mula sa mga pawikan ay mahihina at magagaspang na mga ungol sa hinang pagbunga ng hangin. Ang mga ganitong tunog ay kadalasang maririnig habang nagliligawan, nagtatalik at nangingitlog. Ayon sa mga dalubhasa, ang pawikan ay nabubuhay ng higit pa sa 60 taon. Ang pawikan ay may 7 uri na makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang 5 uri nito ay matatagpuan sa Pilipinas. Ang mga ito ay ang green turtle, hawksbill turtle, olive ridley turtle, loggerhead turtle at leatherback turtle. Ang mga karaniwang pangalan nito ay payukan, katuan, bildog at putno sa iba't ibang lugar. Ang green turtle. Ang pangalan nito ay nagmula sa lutian o berdeng kulay ng kanyang taba o aligi. Maliit ang kanyang ulo kumpara sa loggerhead at hugis itlog ang bao. Ang kanyang bao ay humahaba hanggang 125 cm at siya ay tumitimbang ng 113 hanggang 182 kilogram. Sa unang taon ng green turtle, kumakain ito ng maliliit na suso, isda, hipon at alimasag. Habang tumatanda, nanginginain ito ng mga halamang dagat tulad ng lusay at lumot. Pangalawa ang hawksbill turtle. Karaniwang pangalan nito ay karangan, kara at sisikan. Ang pawikang ito ay madalas makilala sa pamamagitan ng kanyang ngusong natutulad sa tuka ng lawin at sa pagkakapatong-patong ng mga kaliskis sa kanyang bao. Ang bao ng matandang hawksbill ay lumalaki hanggang 71 cm at siya ay tumitimbang ng 36 hanggang 46 na kilo. Ito ay kumakain ng iba't ibang hayop tulad ng isda, tayong, hipon, alimasag at bahura. Ang paborito nilang pagkain ay mga espongha. Pangatlo ay ang olive ridley. Karaniwang pangalan, pawikan. Ito ay pinakamaliit na pawikan na matatagpuan sa Pilipinas. Humahaba ito hanggang 70 cm at tumitimbang ng 36 hanggang 41 kilo. Ang olive ridley ay kumakain ng mga hayop tulad ng hipon, salabay, alimasag, suso at isda. Ika-4 ang loggerhead turtle. Karaniwang pangalan, pawikan. Madalas mapagkamala ng loggerhead bilang green turtle, ngunit ang ulo ng loggerhead ay mas malaki kaysa green turtle. Ang bao ng loggerhead ay hugis puso at ang kulay nito ay namumula-mula. Ito ay humahaba hanggang 114 na sentimetro at tumitimbang ng 113 hanggang 182 kilo. Ang malalakas niyang panga ay angkop para sa pagkain ng mga halaan at lupang hayop kabibig. Ang ika-5, ang leatherback. Karaniwang pangalan, balimbing, kantuhan, manahanga. Ito ay pinakamalaki sa lahat ng mga pawikan. Ang buong katawan ng leatherback ay nababalutan ng balat na makukunan at hindi ng matigas na bao ng ibang pawikan. Ang bao ng leatherback ay lumalaki hanggang 178 cm at sila ay tumitimbang
ng 320 hanggang 570 kilo. Ang malimit nitong kainin ay ang mga salabay o dikya. Ang mga leatherback na natagpuan sa Pilipinas ay pinaniniwalaang nanggaling sa Malaysia. Sila ay pumupunta sa Pilipinas para manginain. Ang mga pawikan ay handang makipagbigawan at makipagtalik sa edad na 25 hanggang 50 taon. Ang ligawan at pagtatalik ay nagaganap sa mababaw na dahon ng dagat, malapit sa baybayin ng kanilang pinangingitlogan. Ang mga pawikan ay naglalakbay ng daang-daang kilometro mula sa pinanginginainan, patungo sa lugar na pinagtatalikan. Ang pagbubulog ng lalaking pawikan ay maaaring tumagal ng 1 buwan, at ang paglalandi naman ng babae ay 6 hanggang 7 araw. Makalipas na 1 buwan mula sa pagtatalik, ang babaeng pawikan ay umaamon sa mabuhangin at liblib na baybayin upang mangitlog. Siya ay maghuhukay ng butas kung saan ibabaon ang kanyang mga itlog. 2 hanggang 5 beses mangitlog ang pawikan sa isang panahon. Bawat pangingitlog ay may mga pagitan na 2 linggo. Magbabalik ito sa dating lugar na pinangingitlogan pagkaraan ng 2 hanggang 5 taon. Ang dami at laki ng mga itlog ay depende sa uri ng pawikan. Ang green turtle ay nangingitlog ng 40 hanggang 190. Ang hawksbill ay nangingitlog ng 53 hanggang 250. Humigit kumulang sa 120 ang bilang ng mga itlog ng olive redley at loggerhead, at ang leatherback ay 85 hanggang 120 sa isang butas. Ang itlog ng pawikan ay mukhang bola ng pingpong at ang balat nito ay malambot. Napipisa ang mga itlog makalipas ang 45 hanggang 70 araw. Nanganganib ang mga itlog at ang mga bagong pisa sapagkat sila'y maaaring kainin ng mga aso, pusa, daga, bayawak at alimasan. Mula sa pagkapisa hanggang 1 taong gulang, ang pawikan ay naaanod lamang sa agos ng dagat. Sila ay karaniwang kinakain ng mga malalaking isda at ng iba pang hayop dagat. Kung sila'y handa ng mangitlog, bumabalik sila sa lugar kung saan sila napisa upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Pinaniniwala ang mas mababa pa sa 1% ang nabubuhay mula sa pagkapisa hanggang sa gulang na handa na silang makipagtalik at mangitlog. Sobrang laki na ang ibinaba ng populasyon ng mga pawikan at hindi katakataka na tuluyan na silang maubos sanhi ng walang humpay na eksploitasyon. Ang mga ito ay kinakatay, ang kanilang karne at itlog ay ibinebenta at kinakain. Ang kanilang bao at balat ay ginagawang suklay, gitara, dekorasyon, bag, sapatos, sinturon at iba pang bagay. Ang pagsira ng kanilang tirahan ay nakadagdag sa pagbaba ng kanilang bilang. Sa Turtle Island, Tawi-Tawi, mahigit kumulang sa 88% ang ibinaba ng kanilang bilang ng itlog mula 1951 hanggang 1990 dahil sa patuloy na pagkolekta ng mga itlog. Kailangan sagipin ang mahalaga at nanganganib ng mga pawikan. Kapag sila ay nawala sa ating karagatan, mananatili silang burado. Hindi maaaring kumuha ng mga pawikan na galing sa ibang lugar upang mapalitan ang naubos na pawikan dahil ang mga ito ay babalik sa lugar kung saan sila napisa. Mahalaga ang pawikan sa komunidad na kanyang ginagalawan, at kapag ito'y naubos, masisira ang balanse sa ekolohiya ng ating karagatan. Ang mga sumusunod ay ang mga mahahalagang regulasyon upang mapangalagaan ang ating mga pawikan. Bunga ng matinding pangangailangan na mailigtas ang populasyon ng pawikan, ang Task Force Pawikan na ngayon ay kinikilala na Pawikan Conservation Project ay binuo noong June 26, 1979. Nasasaad sa kautosang ito ang pagbabawal sa pagpatay, paghuli, pagkolekta, pagbenta at pagbili ng pawikan o anumang produktong galing dito. May kaukulang parusa sa sino mang lumabag sa kautosang ito. Ginawang Marine Turtle Sanctuary ang ilang isla sa mga probinsya ng Tawi-Tawi, Palawan at Antique.
Binigyang kapangyarihan ang gobernador at vice-gobernador ng Tawi-Tawi, ang alkalde at mga punong barangay ng Turtle Islands, Tawi-Tawi bilang Deputy Conservation Officers. Idineklarang Marine Turtle Sanctuary ang munisipyo ng Kaluya. Regulasyon sa pagkolekta ng itlog ng pawikan sa probinsya ng Tawi-Tawi at pagbibigay din sa mga tungkulit at responsibilidad ng Deputy Conservation Officers at Game Wardens. Lahat ng DEN na Regional Technical Directors ng Environment and Protected Areas ay inatasang maging Field Action Officers ng Pawikan Conservation Project. Ipinagbabawal ang paghuli o pagkuha ng mga nanganganib na buhay ilang sa karagatan, kasama ang pawikan. Maaaring magmulta ang lumabag sa batas na ito ng halagang 120,000 piso o pagkabilanggo ng 12 taon ayon sa Section 97 ng Republic Act 8550. Ipinagbabawal din ang paghuli, pagpatay, pagbenta, pagkolekta o pagkuha ng mga nanganganib na buhay ilang sa karagatan, kasama ang pawikan at tuyo. Maaaring magmulta ang lumabag sa batas na ito ng halagang 100,000 piso hanggang 1,000,000 piso o pagkabilanggo ng 6 na taon hanggang 12 taon. Ikaw ay may kakayahang sumuporta sa kampanya ng ating pamahalaan upang iligtas ang mga pawikan mula sa pagkaubos. Maaari kang tumulong sa pamamagitan ng pagtupad sa mga sumusunod. Huwag papatayin o sasaktan ang mga pawikan. Huwag gumamit ng dinamita o cyanide o iba pang ipinagbabawal na pamamaraan sa pangingisda. Huwag kunin mula sa pugad o kainin ang kanilang itlog. Huwag magtapon ng basura sa karagatan. Huwag magbenta o bumili ng pawikan. I-report ang mga taong sangkot at pinagbabawal na gawain ukol sa pawikan. Ipagbigay alam sa Pawikan Conservation Project, PAWB, o sa tanggapan ng DENR na malapit sa inyong lugar o kaya sa tanggapan ng Tanggol Kalikasan. Kung may nakita kang pawikan na may nakaipit na bakal o metal tag sa paligid, isulat lamang ang mga sumusunod na impormasyon: numero na nakaukit sa bakal, uri ng pawikan at ang petsa at lugar kung kailan at saan ito nakita. Isa lamang ang pawikan sa mga nanganganib na buhay ilang sa ating karagatan. Huwag nating hayaan na tuluyang mawala ang kanilang angkan. Yapos-yapos ng putikan, subalit sa laot, laya nyo'y nadaratnan. Lumulutang sumisisid sa kay lalim-laliman. O manong pawikan, ako sana